Ito ang nakakagimbal na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Nabisto kahapon ng mga senador ang iba't ibang anomalya sa likod ng bilyon-bilyong pisong pondo na nilaan para sa flood control project sa Pilipinas, matapos na aminin mismo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ng senador na si Rodante Marcoleta na mayroong ghost flood control projects, partikular na sa Region 3, ang kanilang pinondohan ngunit hindi naman nasimulan at natapos. Nabunyag din sa naturang pagdinig na ilan sa mga opisyal ng DPWH ay nagtayo pa ng kanilang kumpanya para makakubra pa o makopo pa ang mga kontrata mula sa pamahalaan. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Tinawag na kleptospirosis o garapalang pagnanakaw ng ilang senador ang nangyari sa pondo ng taong bayan na para sana sa flood control. Yan ay matapos na aminin mismo ng DPWH na may nangyari ngang anomalya o mga ghost projects sa mga proyekto na pinunduhan ng pamahalaan. So some of these projects are ghost projects. That's correct, Your Honor. Nabunyag sa pagdinig ng Senado na isang kumpanya ang nakakuha ng mahigit 9 bilyong pisong pondo sa gobyerno para sa flood control, ngunit 5 bilyon dito ay pawang ghost projects. Inamin mismo ni Bunoan na aabot sa 9 bilyon na halaga ng proyekto ang nai-award sa Wawaw Builders para sa mga proyekto sa buong bansa. Ngunit 5.9 bilyon dito ay mga proyekto sa Bulacan na ngayoy kasalukuyan na anyang iniimbestigahan. Dahil ilan sa mga proyektong ito ay nabayaran na anya ng gobyerno pero wala pa anyang nagagawang kalsada, tulay o anumang flood control projects hanggang ngayon. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Mr. Kirante, ikaw bang may-ari nitong QM Builders na kumpanya? Yes, Mr. Chair. Yung present ni Senator Gatchalian na puro pula, puro logi. Can you comment on that? Nagtataka ko, Mr. Chair, kung saan magaling yung information kasi ang QM Builders, nag-upisa tayo sa 1992 as a dealer of hardware and construction materials. Tapos, noong 2003, nag-venture tayo sa construction To make it short, pinakita. Totoo ba yung sinabi ni Senator Gatchalian? Hindi, totoo yan. So, hindi totoo? Galing ho to sa SEC. SEC yan, ang record. Hindi, kasi yung totoo lang, sorry, to make it short, yung QM Builders Quadruple A at tayo eh. So anong corporation po ang gamit nyo? Kasi ito po, hindi naman namin to inimbento, kinuha namin Baka siguro yung ano yan. Kasi sa GIS nyo ito eh. Mr. Che, siguro yung nakuha nyo sa hardware namin, hindi sa construction. Kasi yung hardware namin, Mr. Che, pareho yung pangalan. QM Builders yung isa, construction supply, at sa yung isa, QM Builders construction talaga. Isabit nyo na lang ho sa amin yung dalawang corporation ninyo. Yung sinasabi nyong construction company at ito yung, ewan ko kung ano ito, yung itong hardware ho ninyo. Submit nyo ho sa amin lahat ng dokumento ho ninyo. Yes, Mr. Chair. Chairman, may just add, FS po, financial statements, audited financial statements submitted to the BIR every year. Yan po, Mr. Chairman. Mr. Chair, dalang-dala ko ngayon. Mr. Kirante, please submit the financial statement of whichever. Ibig mo sabihin, dalawang QM Builders Inc. ang ginamit mo, dalawang pangalan, dalawang kumpanya, gano'n ba yun? Ang nakalagay first, yung QM Builders na nag-umpisa kami sa 1992, isang hardware yon. Tapos ng 2010, nag-venture kami ng another business, yung construction, QM Builders, construction na yon. Bali, isang pangalan, dalawang klase ng business. Yan, nung 2024, naging quadruple A tayo. Kaya, sa tingin ko, mali. Kasi yung NFCC namin, 40 billion eh. Ngayon. Kaya ngayong kuha naming project is only, wala nga 10% sa project namin nakuha per year. Pasabit na lang sa amin, Mr. Kirante, nung mga dokumento. Yes, Mr. Chair. Thank you, Senator Sherwin. That is why, with your presence today, I hope
yung mga umiiwas ngayon na mga contractors na hindi pupunta dito will be inspired, will be motivated by your presence na nasagot mo na yun pala sa isang kumpanya mo. So, sana sisipot sila yung mga absent kayo next hearing. Di ba? Hindi kita dinidemonize dito, ha. I am actually giving you the chance to present your side. Kaya dapat ganun din ang tingin ng ibang mga contractors na pinapatawag natin. Yun lang, Mr. Chair. Thank you, Senator Gatchalian. Thank you, Senator Bato. And Mr. Kirante, kayo po ang presidente nitong korporasyon. Yes, Mr. Chair. And kayo rin po ang naglagay ng kapital. Yes, Mr. Chair. Nakita ko sa inyong articles of incorporation, puro mga mga anak nyo, kamag-anak, puro Kirante. Anak yun. Mga anak nyo po. Oh. Kasi baka yung, i-clarify ko yan, baka yung nakita mo dyan, yan, and then, wala pang income yan kasi hindi pa transfer ng hindi pa incorporated yung QM, Mr. Chair. Ngayon, ang process pa yon kaya walang kita eh. Hindi pa, mali pala kanina eh. Sorry. Pero mali pala kanina yung nakita ko. Ulitin natin. Anong pangalan nung inyong construction company na ginagamit sa DPWH? QM Builders. QM Builders Incorporated. QM Builders yun lang, Mr. Chair. Sole proprietor yun? Yes. Sole proprietor yung inyong corporation? Inyong ginagamit sa DPWH? Yes, Mr. Chair. Kasi kami lang nag-umpisa yung mag-asawa. Tapos yung anong pangalan ng hardware ninyo? QM Builders pa rin. QM Builders Incorporated na? Hindi pa. Hindi Ito pa yung rin. construction is, Mr. Chair, yung gusto namin gawing incorporated para yung halimbawa yung experience bilang contractor ma-inherit sa halimbawa yung surviving years. Halimbawa kung halimbawa may mangyari sa akin, yung experience ma-inherit sa amin. So itong QM Builders Incorporated, sa inyo ito, Hindi diba? pa, yes, Mr. Chair, sa atin, pero hindi pa activated yan. Kaya walang kita. So hindi nyo pa ginagamit to sa pag-bidding? Hindi pa. Okay, sige po. Mr. Kirante, sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa, kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta lang bamboo, mga ganun eh. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang nakakuha, kasama ka, QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Pasensya na, Mr. Chair, kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo, mali ang Pangulo with Yes, respect to your Yung company? data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa pickup, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A. Noong 2011, hanggang nag-triple A tayo ng 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong 1992 is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag Che. mong mamaliitin ito. Bagatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano lang yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Che. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Che. O, ilang project ka na-execute mo na?
Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Mukhang Senator. nahihirapan kasi si Mr. Quirante mag-explain. Tama ba to? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. I don't know, Okay. no. Hindi rin. Yung incorporated, hindi, yung on process pa yun, hindi pa namin na ano yun, na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor. Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na. Yes, Your Ano Honor. yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa naman practice, hindi pa na-transfer from sole proprietorship into... So kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct Mr. Quirante? Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa, Yun so yung pa rin. sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup licensing. Paano siya nagkaroon ng pickup license as a contractor? He has the a pickup license. Paano ka nakakuha ng pickup license, Wala pa Mr. nung, Quirante? Sole wala. proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakuha yan? 2003. Hanggang nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging AAA tayo. Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Yung financial statement mo, padala mo sa amin. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair. Teka muna, si Senator JB muna para matapos natin lahat. Quick lang, para sa kanya. Kanino? Kay Quirante. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisin. Naintindihan kita pareho tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ko kinakampihan, Mr. Chair, ha? Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? Ano yung NFTC, Mr. Chair? Hindi ko... Net financial contracting capacity. Totoo, tinoon na, bay. Ha? Yeah. May 40 billion ka. Yes. Nakadeposito sa bangko na. Ano sa mga? Ay, Paano? hindi. Yung NFCC kinuha sa... Ano yan? Yen o pesos? Asset yan. Kasi yung NFCC, kinukompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. So, kung halimbawa may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung pera natin, kasama na yung mga assets, more than 2 billion. Kaya, i-multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya kami munta at hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Quirante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na QM Builders Incorporated? In-apply namin dyan sa Pero 2015 pa siya. Pero hindi pa namin tina-transfer Transfer to? to sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito incorporated na ito eh. This is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung natin gahandle, yung experience from sole proprietorship, ita-transfer muna sa Iba yung experience, iba yung corporate entity. Ha? In corporate entity is 2015 nandyan na siya. Pero sinasabi nyo, walang nangyayari. Wala nangyayari. Ang ginagamit nyo since noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, Your Diyan Honor. pumapasok kayo inyong income, in other words. Yan din ginagamit nyo pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. Tama?
Ganun pa? Ganun ba ho ang interpret? So, dalawang entity, yung sole proprietor at yung incorporation. Yes, Your Honor. Okay. Submit nyo na lang ho sa amin yung mga dokumento na yan.